Magandang araw sa inyo. Ito na naman kami para sa demo na isang product namin. Kung tawagin na SESPOS restaurant version siya. So, open lang po natin. So, loading po siya. So, dito po, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa amin. Subscribe nyo lang po sa YouTube channel po namin. So, tuloy po natin mag-login. Yung default po natin, for more info po, visit na lang po kayo sa website namin, sa support namin, para magbigay po namin yung proper demo po. So, yan po yung sample ng mga client namin. So, pakita ko muna po sa inyo kung paano po mag-create ng product maintenance. So, ang una po natin gagawin is just click yung new. So, example po, test po tayo. Kahit po natin is product 1. Testing lang po siya. So, yung category po natin, so makapansin nyo, wala pa siyang existing. So, kailangan nyo na pong gawin is just to click this. Then, mag-create po tayo ng category. So, mga po, category 1. Depende po sa inyo kung ito yung gagamitin nyo. So, kung gusto nyo po mag-create ng isa pa, save nyo po para sa category. So, category 2. So, kung wala naman kayong lalagay, 7 close nyo lang po siya. So, meron na tayo category 1. So, maganda nito, nagiging existing na siya. Pipiliin nyo na lang kung alin po sa dalawa yun, gagamitin yung category. So, sunod po natin gagawin is yung UOM o Unit of Measurements. Ibig sabihin, ito po yung parang per piece ba siya o per bottle. So, common po yan is yung per piece po. So, peraso po tayo. So, kung gusto nyo pa mag-create din sa pa, pwede natin sabihin yung bottle. So, ganun din po siya. So, save and close po natin. So, magkano ba yung costing niya? So, let's say, sabihin natin 50. So, yung SRP po natin is 60 po siya. So, dito pa lang po nakikita na natin kung nagiging net income o nagiging tubo sa isang produkto. So, ano ba itong inventory o minimum stock? Hindi po ito yung tinatawag natin in stock na siya o inventory. Ito po yung parang nag-declare siya kung low inventory ka na. Kung isa-set mo siya ng 2 at nag-below siya ng 1 yung inventory mo, lalabas po siya as low inventory. So, meron po siyang masasabi na may listahan ka na kung ano pa yung mga kulang ng product. So, pwede natin siyang iset ng 5 or 10. So, iset na lang natin siya na as 5. Kung gusto nyo pa mag-create ng isang product, just click on save and new. So, the rest, product ko po. Sunod. Category ito naman. So, is po siya. So, yung cost niya, let's say 40. Tapos, natin 60. So, yan po. So, kung meron kayong gustong ilagay na remarks, pwede rin po. So, save and close na lang po natin. So, makikita nyo, ito na yung listing natin. So, maganda nito, kung gusto nyo po siyang i-edit, i-double click nyo lang po yung product na i-edit nyo. Product ano po. Sabihin natin, gawin po natin 65 yung o 55 yung cost natin, tumaas, pwede natin siyang i-edit. Save and close. So, as long as po, itong product na ito ay nagagamit na siya sa transaction, so hindi na siya pwedeng i-delete. Pero kung hindi pa siya nagagamit, pwede nyo pa po siyang i-delete. Kasi kumbaga, yung inventory natin, consistent pa siya. So, yan po. So, sa ngayon po, ito po yung paggawa ng product. So, stay tuned po tayo sa susunod na demo para sa iba pang features ng product. Salamat po. Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa amin. Thank you po.